maaaring hindi mapapansin ang naglalakihang painting na gawa ng kanyang kaibigang si Dolce Pilar na siya ring tumulong sa kanyang mag-interior decorate. And that is your... Well, that's a master's bedroom. Master's bedroom. Yeah. Meron pang ano? And then this is my work area, which is adjacent naman to my bedroom. So there's like a secret door. Kung hindi na ako dadaan dito sa labas, going naman to my work area office na... Kasi dire-diretso na, no? Yes, so kasi since there's another room here, so sometimes I don't really like do shop here kasi wala naman ako mga sewers. But sometimes they come here to see me. That's why I have my working area, my work table. And then this one doubles as a parang fitting room. Fitting room, Kaya nga nakita ko nga may mga shoes. It's another room na wala rin naman siya gumagamit. So that's why I fit some of my clients here. Bukod sa paintings, mga regalo mula sa kaibigan, ang treasured items ni Randy sa kanyang tahanan. Ostrich. Oh, it's an ostrich egg. It's an ostrich egg. So paano mo nakuha to? Gift naman yan Gift sa akin. Gift naman sa'yo. Alright, you have 3 of them here. It's a gift. Actually, naman, I have a lot of pieces here na medyo regalo naman sa akin because they know that I love anything. Significant friends mo? Regalo to sa akin. The petrified wood. Petrified wood. So it's like a side table. Sa pagkakaayos ng bahay, ramdam mong artist ang nakatira dito. Halos lahat ng gamit dito, ilang taong inipon ni Randy. And the concept of your interior here is, ano yun? This is so eclectic in the sense na, well, of course, there's a lot of Pinoy pieces na nandito. Katulad yan na nabili ko kay Kenneth. Kasi... Kabonpwe? Itong table mo? Ito at saka this one. At saka this one. And then I have like a few chairs of his also. You know, these are, I'm sure, syempre it's Kenneth, they're quite expensive. But ako kasi I love going to trade shows. So usually on the last day, you can negotiate already. Kasi yung minsan hindi na nila inuwi back to Cebu. You can already purchase them at a very... fashion industry. Dito sa kanilang shop, mabibili rin ang iba pang gawang Pinoy, gaya ng mga accessories na ito ni na Elizabeth Campos at Adante Leyesa, na gawa rin sa indigenous materials na kamagong. Aminado man si Lulu na di hamak na mas mahirap ang kanyang napiling estilo ng pananahi. Nagiging espesyal naman daw ang mga damit na ito dahil na rin sa mga kamay na bumubuo nito. Umaabot sa 5 pares ng kamay ang pinagdadaanan nito bago mabuo ang isang piraso ng damit. Ang resulta, isang pulidong damit na maituturing na isang obra. Sabi nila, only the toughest survive in the fashion industry. Dahil hindi lamang talento ang kailangan sa industriyang ito. Kailangan din daw ng matinding lakas ng loob at tibay ng dibdib. Mga katangiang walang dudang taglay ng ating mga panauhin ngayong gabi. Ako po si Mel Blanco. Hanggang sa susunod na Martes, samahan niyo kaming silipin ang bahay at buhay ng mga taong nabibilang dito sa Powerhouse.